po sa inyong lahat. Long time no see, mga people of the earth. Ito na nga, medyo natagalan ho tayo uli bago gumawa ng video. Alam nyo naman kasi, mga kababayan, tag-ulan na. Pag tag-ulan talaga, nababasa tayo. Pag nababasa tayo, nagkakasakit man tayo kasi mahina ng katawan natin, matanda na. Hindi, biro lamang po ha. Ito, totoo, medyo nagkasakit lang ako ng mga nakarang araw. Kaya naman di po tayo nakagawa ng video at nagkaroon ng mga reaction video. Pero gayon pa man, eto, nagbabalik na si Banat Bay, masigla, maligaya at higit sa lahat. Mapaus-paus pa. O, sana pagpasensya nyo na kung minsan ako ay jujubu-jubu. O kaya naman pag ako ay mukhang ngongo na dahil nga po sa simon ko. Pagbigyan nyo na lamang po ha. Pero bago po tayo magpatuloy, sana naman mga kababayan, malaking bagay po yung mag-like kayo. Kasi pag nag-like kayo sa simula pa lang, naku, napakaraming ano nyan, magagawa nyan sa algorithm. Ibig sabihin na algorithm? Yan po yung computer na nag-decide kung isasuggest niya, ilalabas niya sa feed yung video natin sa ibang tao. Eh di ba gusto nating kumalat ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan ng mainstream media. Paano mangyayari yon? Pag nag-like kayo, palakpakan. Pag hindi kayo nag-like, yung kasinungalingan ng mga punyetang bayarang media ang mananatiling nasa newsfeed ng mga kababayan natin. So sana mag-like kayo para yung algorithm ay isuggest itong ating video sa mga nanonood ng mga balibalita sa social media. Ha? At syempre, pag nakikita ko maraming like, ginaganahan si Banat Bay gumawa na naman ng bagong video. Eh kung gusto ninyong laging gumagawa si Banat Bay ng bagong video para ito po'y inyong pampatulog, pampatae, pampalutog. Kasi marami daw nagsasabi dyan, pinanonood nila ako pag tumatay sila. O di kaya kumakain, nag-aalmusal. Hello po sa mga nag-aalmusal dyan. O sana mabulunan kayo. Sa lahat po ng mga nagluluto din, sana naman wag bantayan nyo yung luto nyo para hindi maging sunog yan o kaya naman umalat. So, ano lang nyo, bantay-bantayan nyo lang habang kayo po ay nakikinig sa maganda kong busis. Anyway, matindi yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Si VP Sara Duterte, naku po, marami na naman siyang pinasabog. Talaga nga naman, nagkaroon pa naman event dyan sa The Hague. Nandyan din po yung ilan nating mga kababayang tumakbong senador. Nandyan si Jimmy Bondoc, nandyan si Boss Dada. Si Boss Dada gusto atan tumakbong senador. Pero hindi niya nakaya. Kasi yung tuhod niyan, wala na, wasak na sa sobrang laki niya. Hindi na nga makalakad ng diretso. Pareho na sila ni Lisa Marcos maglakad. Parang penguin. Yung totoo, Boss Dada, parang ikaw ata yung double agent eh. Pareho kayo maglakad ni First Lady. Di ba? Gaganong-ganon. Hindi, baka mamaya kasi, ano yan eh, means malay nyo, nasa family yan. Di ba, malay mo, kapamilya pala ni Boss Dada si First Lady, di natin alam, pero pareho sila ng galawan. Di ba? Anyway, nandyan din po si Boss Dada sa The Hague. Pakibati ako ha. Uy, by the way, hingin nyo sa kanya yung sombrero. Ang dami kong pinadala sa kanyang sombrero, ha? T-shirt, ha? Baka mamaya binibenta niya dyan para pangkain niya. Oy, libre po yan, ha? Pinamimigay po ni Boss Dada yan ng libreng-libre. So, hingi lang po kayo kay Boss Dada. Pagka tinanong kayo, sino nagsabi sa inyo manghingi ako? Sabi nyo, sabi ni Banat Bay, madami daw siyang pinadala sombrero sa'yo. Okay? So, huwag kayo maniniwala sa kasinungalingan niya na wala akong pinadala. Marami akong pinadala. Ewan ko kung binenta niya o itinapon niya. Baka pinagkakitaan niya kasi marami daw nang hihingi dyan. Oo, marami nagsusulisit dyan. Ewan ko kung totoo yun. Pang-sulisit para daw makapag-cruise. Sabi ko, kara-cruise lang, kailangan mo pa mag-sulisit. Mura-mura lang ng kara-cruise, barya lang yun. Ba't mo kailangan mag-sulisit? Biro lamang po. Anyway, eto na nga, simulan na natin yung issue kay VP Sara Duterte. Pero bago po yan, ang isa pang mainit na issue ay yung nilabas ni Roberto Tiglao
na parang police report. Tapos, tinabla ng Malacanang at sinabi ng Malacanang fake news daw yon. Pero ang iba naman ang sagot ni Roberto Tiglao. Panoorin po natin itong balita. Wala raw problema sa Malacanang kung isnabin ni Senador Bato de la Rosa ang ika-4 na SONA ni PBBM. Pero wag na lang daw sanang makisakay si de la Rosa sa mga pekeng balita. Ang detalye sa agenda. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam, Miss Castro. Ikaw talaga, Claire, ano mapakialam mo kay Bato? Alam mo, Miss Castro, pasensya na ha, ang atupagin mo, yung trabaho mo. Ang trabaho mo, ipamalita ang mga supposedly accomplishment ng amo mong si Marcos. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Pinakikila mo yung buhay na may mga buhay. Ivy Reyes. So, sana kung di masyadong makarating ay mapakinggan niya. Unbothered ang Malacanang sa hindi pag-attend. Ano, pakikinggan namin kasi kasinungalingan ni Marcos? Alam naman namin puro kasinungalingan na sasabihin niya sa SONA. Gusto mong pakinggan namin? Why would we listen to the lies of Bongbong Marcos? It's all lies. Everything that he's saying is lies. Propaganda. Diba? Sabi niya, BS. Anong BS? Alam nyo na yun, sa Amerika, it's BS. Alam mo mga American BS. O, di ba? Puro lie yan, ba't pa namin pakikinggan? Sige nga, anong mo dyan? Palusot mo. Senator Bato de la Rosa sa 4th State of the Nation address ni PBBM. Kahapon, sinabi ni de la Rosa na may personal siyang conflict sa ilang mambabatas at opisyal ng Malacanang. Kesa pumunta siya na nakasimangot, huwag na lang. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po, sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa maglilay sa mga... Maligaw? Sige nga, madam. Magbanggit ka nga ng isang pangako na ipinangako niya last time na nag-SONA siya na natupad. Yung pinagmamalaki niya ang punyetang 5,500 na flood control project. Diyan pa lang mukha na kayong Di ba? Hindi totoo po. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ano yung pinagmamalaki niya? Yung SONA, 5,500. O na flood control project. Kita mo nga ngayon, suminga lang ang langit, bahana. Sasabihin nyo, 5,500. Kasinungalingan. Ano pa sinabi niya? Yung Pogo, ipatitigil na, palakpakan ng mga ulul. Tumigil nga Pogo, namayagpag naman yung online na gambling na Pilipino. Anong pinagkaiba nun? Mas matindi pa nga ito At least yung Pogo, ang market lang nun, mga incheck. Hindi, totoo naman Alam mo, eto ako against talaga ako sa lahat ng klase ng gambling. Pero mas malala pa pala itong Pigo, yung sa Philippine na sariling mga online. Diba? Kasi yung Pogo, ang target lang nila, yung mga in-check na hindi, kasi bawal nga sa kanila ang sugal, di ba? So nag-o-online sila, nag-underground. So dito nila ginawa yung parang operation. Although there are criminal aspect na kasangkot po ng Pogo. And ako, against talaga ako dyan. Dapat talagang tanggalin na yan. Hindi na napapanahon yan. Pwede pa sana nung panahon ng pandemya na hindi nakakalabas ang tao. Pero this time, malala na dalang krimen yan. Dapat talaga matanggal. Okay na sana Di ba nung in-announce sa tatanggalin? Pero ano nangyari? Kaya pala tinanggal. Ito talaga ang totoo. Kaya tinanggal yan kasi nga para yung mga Pilipino na may pagmamay-ari ng sugal ay mamayagpag. Kaya nga may pag-aaral dyan Nung nawala yung Pogo, umakyat, pumutok ng sobra-sobra. Ibig sabihin, nag-boom yung online na mga casino, online sabong, online na kung ano-ano. Sumabog lahat yan. Ibig sabihin talagang namayagpag. Di ba? Kahit wala ng pera, isipin mo mga jeepney driver, wala ng pera, nagsusugal. Yung mga fuckboy
hindi dumadami. Alam mo kung bakit dumadami Pacboy? Alam mo yung Pacboy, PAK boy. O ha? Linawin natin Pacboy. Alam mo yung mga Pacboy kaya namayagpag yan? Kasi kailangan nila ng pera. So nagpapabengbang sila sa mga jokla. Kaya dumami AIDS eh. Hindi totoo yan. Baka akala nyo nagbibiro ako. I-google ninyo. Tumaas ang AIDS. Bakit? Ang dami nagpapabanat sa nagpapabengbang sa mga jokla eh. 'Di ba? Sana tignan na maigi itong online na to. Pero pinuna ng palasyo ang komento ni De La Rosa na diversionary tactic lang ang usapang pag-aresto sa kanya ng ICC para matabunan ang isyong kinasasakutan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kung di po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na... Gaga ka! Ay, sorry naman. Ha? Hindi siya. Hindi siya sinasabi ako ng gaga. Yung pong yung mga nagpapakalat. Kasi sinasabi niya yung papakalat daw ng fake news. Kung di po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Hindi! Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apology. Hindi! Alam mo, ito lang yan ha. Ito kasi mga nagsasabi na nagpapakalat daw ng fake news. Alam mo, sabi nga niya dito, mukhang nagkaroon ng cover up. Alam mo, madali naman yan i-cover up sa totoo lang Ayun, may lumabas pa kahapon na sabi nagkomento daw yung tatay ni Tantoco na ni Tantoco na sinasabing hindi daw kasama si Lisa Marcos. Pero may nagsabi sa akin, totoo to, may nagsabi sa akin. Sabi sa akin, alam mo ba, Natbay, kilala ko yan. Personal kong kilala yan. Sabi. Personal kong kilala yan. At hindi magkokomento ng ganyan yan. Hindi yan lumalabas sa media. Hindi yan nagpo-post ng mga status sa social media. At higit sa lahat, hindi ganyan mag-English yan. Yan ay talagang, kasi yung nakita niyang post daw, parang English kinamatis. Pero sabi niya, hindi ganyan mag-English yan. Talagang yan, very formal, very eloquent, very hindi ganyan yan. So, sa tingin niya, merong nangyayaring cover up daw. Sabi nung nung kausap ko, nakakilala yung yung nanay. Kaya sinasabi niya, hindi totoo na nanay yung nagsalita ng ganyan. Malabo yan. Malabo yan sa malabo. And may alam na personal. Alam niya talagang yung mga nangyari doon. Sinasabi niya kagad, kasinungalingan yan. Meron sabi ko sa inyo. Si Castro at hinala niyang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Air Paulo Tantoco noong March 8. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM. Yan kita ninyo. Ito kasi, ganito yan Ganito, makinig kayo na mabuti para sa kaalaman lang ninyo. Makinig kayo. Siyempre, iba sasabihin ng Malacanang. Ala naman aaminin nila. Oo, nandun si FL. Kasama siya doon. Kinwestiyon nga siya ng mga pulis Pwede ba nilang aminin yun? Hindi, kayo. Diba? Siyempre, i-deny at i-deny nyo yan. In the side of Roberto Tiglao, pwede ba niya sabihin na, oo, peke nga ito. Siyempre, paninindigan niya rin yung nilabas niya. Yeah? Ibig sabihin, words of Tiglao and words of Malacanang. Di ba? So, kung ikaw ay nanunood, ano ang titimbangin mo? Paano mo sila titimbangin? Sino ang paniniwalaan mo? Words of Tiglao o words of Malacanang? Siyempre, depende kung saan ka nakapanig.
Di ba? Kung nakapanig ka sa mga Duterte, paniniwalaan mo itong kay Tiglao. Kung ikaw nakapanig sa mga Marcos, paniniwalaan mo sasabihin ng Malacanang. Tama, mali. Pero kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, anong pakikinggan at titingnan mo? Circumstansya. Di ba? Circumstansya. If you wanna know the truth, the circumstance says itself will not lie. One, may namatay. Yeah? And two, because of the cocaine, the substance na yun established na. Established na yun. Okay? Saan nangyari? Sa Amerika. Now, paniniwalaan mo? Kasama ba doon si FL? Sabi nung report na nilabas si Tiglao. O sabi ng Malacanang, hindi kasama doon si FL. Ngayon, kung ikaw ay talaga naghahanap ng katotohanan at ikaw ay nasa gitna, huwag mong tignan yun. Ang tingnan mo, circumstances. Bakit? Dito mo malalaman ang katotohanan. Circumstances. Kasi now, it's easy to lie. Lying is easy. That's the easiest way out or way to destroy a person. Through lies. Di ba? But, the circumstance will not hide. It will always reveal the truth. Ano yung circumstances ngayon? Ito. Pumunta si Marcos agad-agad sa Amerika. Biglaan yan. Hindi yan planado. Pagka-announce, mga ilang araw, umalis na kagad. Sabi nga ng isang napakinggan kong sa sobrang abrupt, nung pag-alis ni Marcos papuntang Amerika, isipin mo, days before the SONA na supposedly nagpe-prepare sana. Di ba? Pero biglaan. First yun. First circumstance, after pumutok nito mga to, na issue na ito, biglang pumunta si Marcos sa Amerika. Pero sabihin mo, baka may planado naman yan. Okay, pero alam natin, alam ng lahat. Ito'y biglaan. Hindi ito yung matagal nang ina-announce. Hindi. Pangalawa. Okay. Pangalawa, bakit hindi sumama si EFL kung walang problema? Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na, naku po, may problema talaga to. May problema talaga to. Bakit siya hindi sumama? Laging kasama yan eh. Alam natin yan, mga kababayan. Alam natin yan. Hindi yan yung tipo ng katulad ni Pangulong Duterte na hindi mo malaman kung sino kasama, pero sure tayo kung sino kasama. Pero, di ba? Eto, laging kasama. Pero bakit this time? For the first time, sabi nga. For the first time. Hindi sumama si EFL. Saan? Sa Amerika. So, kung ikaw ay matalino at hindi mo titignan yung sinabi ni Tiglao, hindi mo siya titignan yung sinabi ni Claire Castro na Malacanang, timbangin mo na lang yung mga nangyayari. Bakit hindi siya sumama? It speaks so much. Hindi na natin kailangan alamin pa yung sinabi ng dalawang side. Eto pa lang, obvious na. Hindi, kayo na. Di ba? Nagkataon lang. Nagkataon, first time nangyari. Sa lahat ng state visit ni Marcos, first time nangyari ito na hindi sumama. Saan? Sa Amerika pa. Nagkataon lang. Sinong niloko ninyo? Gago! Di ba? Huwag na tayo maglokohan. Sasabihin nila, hindi kasi pumunta sa ibang bansa. Kasi pumunta sa Middle East ata ito si FL eh. Ang tanong, planado ho ba yun? Meron ho bang media na makakapagsabing pinlano na yan way ahead of time na nagkasabay si Marcos at saka si FL pumunta sa ibang bansa? Hindi, walang ganun. Kayo na ngayon na maghusga. Pero wala raw itong kinalaman sa issue. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers.
Paalala ng pala. Tingnan mo, nagpunta to meet the overseas Filipino workers ni hindi man lang sinabi kung imimit niya yung hari doon, kung ano meron doon, inimbitahan ba siya kasi may convention. Walang ganun, biglaan. I mean, hindi ka naman siguro tanga, di ba? Hindi ka naman siguro tanga na hindi mo masabing, oo nga, there is something, di ba? Hindi ko, ako, again I will not teach you how to think. Di ba? I will not tell you the conclusion. Pero if there is one thing na I will tell you is, tingnan ninyo yung circumstances. Huwag lang kayong maniwala sa pronouncement ng Malacanang. Huwag lang kayong maniwala sa pronouncement ng mga quote-unquote Duterte supporter. Kayo mismo tumingin. Anong nangyari? Bakit ganun? Biglang nagkaroon ng mga event. Hindi naman siguro kayo tanga. Hindi naman, ako naniniwala ako mga Pilipino, hindi naman tayo tanga na hindi natin malalaman yung nangyari na yung mga coincidence kuno. So, hindi sila ang nagsimula ng issue ito. Pero, di ba? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, again, maging mapagmatsyag kayo. Matalino tayong lahat Kailangan lang talagang busisiin natin yung mga pangyayari. Kasi alam mo, kahit po ako, may sakit ako ito mga nakarang araw, talagang nilatay na naman ako ng aking asthma. At hindi po tayo nakapag-live. Pero nung pinapanood ko yung mga news tungkol doon sa nilabas nilang fake news daw, kasi merong sinabi ng Beverly Hills, ganyan-ganyan, bla bla bla, na kesyo yung lumabas na dokumento. Ang dali naman nun I mean, it's easy to deny something out of a diplomatic or national security. Don't ever forget, okay? Kung anong nangyayari ngayong panahon na ito. Ngayong panahon na to that there is war happening. And very strategic ang Pilipinas. Even if ang policy ni Trump ay America first, hindi natin madi-deny na tumutulong pa rin sila sa labanan ng Israel. Di ba? Tumutulong pa rin sila sa labanan ng dyan sa Ukraine. So, the position ng Pilipinas kailangan ng Amerika. Kailangan nila. It will be waste of money kung palili pa rin nila mula doon sa Amerika o mula sa Hawaii ang mga eroplano nila o mula sa Korea. Mas maganda meron dito. Kasi remember, pag nag-isip yung mga world leaders, ang iniisip niyan hindi lang naman yung gera ng Israel. Iniisip niyan kung sakasakali magtulungan ng China. Saan sila nakaposisyon, di ba? So kung sakop nila Japan, kasi may embassy doon, may base. May Korea, sa Korea meron din. Kaya lang nandoon ang North, di ba? So kailangan din nila 'tong Pilipinas. Napaka-strategic ng posisyon natin. Sa madaling salita, kailangan tayo ng Amerika. So, it is possible that America will do everything para makuha tayo. Pwede niyang gamiting bargaining power yan. Yung nangyari sa LA, sa Beverly Hills. Yeah? Okay. So, you need us now. Therefore, we will give you safety. Ibig sabihin, pababayaan itong issue na to. Kasabihin namin halimbawa lang ito ay maaring theory ko lang pero ito rin ang realization ng ibang mga nagsasalita dito. Pwedeng sabihin nila na kailangan natin ng Pilipinas O sige, i-cover up namin to. Anyway, wala namang itong epekto sa bansa namin Sa inyo yan, problema nyo yan. Basta sa amin, kung i-cover up namin ito, basta malaya kami sa bansa ninyo. Dagdagan namin ng mga base yan, kung bahala ka sa amin. I scratch your back, you scratch my back. Parang ganun yun di ba? Di ba? Ganun yun Parang anuin mo na, sige, tulungan kita. Tulungan mo rin ako. Kailangan namin, di magpadala kami dyan ng
isang kaderba, pero halika dito, sermonan muna kita, Marcos. Hindi, biro lang. Walang ganun. Pinupunta para sermonan eh. Parang hindi, parang alam mo, naalala ko nga yung nangyari kay Zelensky, di ba? Medyo na-sermonan siya doon sa meeting, di ba? Parang ganun ang gawin dito kay Marcos ma-sermonan Baka lang hindi ako sure Kasi siyempre, remember, ayaw din naman ni Trump yan Kaya lang, ngayon, kailangan niya ng kaalyado ng mga bansa para sa kanyang gera, di ba? Sa gera ng Amerika. So, tulong lang. Tulungan tayong dalawa. Ano ba naman itong sabihan lang namin yung pulis namin na, huwag niyong ilalabas yan, ano na lang yan. Sa atin-atin na lang yan. Huwag nyo nang ilabas yung investigasyon na yan. Pwede naman ganun But the mere fact na may nakuha si Tiglaw, di ba? Medyo saan ang galing yun? Maki-question mo. Tapos, mantakin mo, pumunta sa Amerika si Marcos, hindi sumama. Hindi, sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Hindi, isipin nyo mabuti yun Sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Ako ang opinion ko dyan, sa tingin ko, sinabihan siya, wag mo na isama yung asawa mo. Medyo may problema kami dyan sa asawa mo. Baka ganun. Hindi ko sinasabing ganun talaga. Pero posibleng ganun. Yeah? Basta dito mag-usap tayo. Let's have a deal. Huwag mo na isama yung asawa mo. O baka naman mismong yung asawa na ayoko nang sumama dyan. Naging issue pa yan. Hindi kasi alam mo ito kung ako, halimbawa, advisor ni Marcos. Halimbawa, ako advisor ni Marcos. To prove my critics na fake news sila, to prove na kalokohan yung sinasabi ninyo na na-hold or na-question ang asawa ko dito sa Amerika, isasama ko. Di ba? Tapos ang usapan kung sinama niya. Mas ano pa yun, mukhang mapapahiya yung mga nagsabing na-involve si FL. Imagine niyo lang lawakan yung isip nyo. Kung isinama ni Bongbong Marcos si FL sa Amerika, tapos gagamitin nila yun, lalong-lalo na si Claire. Gagamitin niya yun at sasabihin niya, kung talagang sangkot yan sa criminal activity, kung talagang na-question niya ng Beverly Hills, bakit sumama pa sa Amerika? Pwedeng ganon. Tapos ang usapan. Hindi, sa totoo lang kung ako yung advisor ni Marcos, ganon lang sasabihin ko Tapos na usapan, isama mo sa Amerika yan. Tapos na. Bakit hindi sinama? Yun ang malaking dyan. Malaking katanungan. Malaking katanungan, bakit hindi sinama? Tapos ang usapan ko, sinama yan? Wala na. Tapos na lahat yung nagsasabing kinwestiyon siya, na-involve siya, kasama siya, tapos na. Bakit sinama at ba't pinayagan? Di ba? Pero hindi sinama May problema. Ano sa tingin niyo mga kababayan? May comment nyo dyan kung ano sa tingin ninyo. Pag-usapan ninyo yan dyan sa baba. Ba't sila na nag-usap? Hindi. Mag-uusap-usap din tayo dyan sa baba. Comment kayo. Eto na. Pag-usapan natin yung birada ni VP Sara Duterte, yung latest speech niya sa The Hague, doon sa event. Anong maghahabol sa amin dito? Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas, meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, lama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Correct. Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama.
pag konti na lang tayo ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako. Nako. Magsasabi at magsasabi. Madam, hindi ka magiging mag-isa sa dami ng nagsisimpatya. Buong bansa nagsisimpatya dito sa ginawang pandurukot kay Pangulong Duterte. Kahit nga po yung, alam mo, kahit saan po ako magpunta, walang biro ito. Ito, kahit saan po ako magpunta. At, kunwari, medyo naaninag nilang si Banat ba yun Ang unang tanong nila sa akin, Sir, kailan po ba uuwi si Tatay Digong? Kailan nyo po pa uuwiin? Kailan nyo makakauwi ka pa kaya siya? Sa loob-loob, gusto kong sagutin Kung ako lang, gusto ko bukas na sauli ko na atid ko na dyan sa Pilipinas Pero sabi ko nga, wala akong mano Ibig sabihin, talagang napukaw ang pang-aabuso, pangkakawawa kay Pangulong Duterte. Mantakin mo, ilang taon na yung mama. Sasabihan, paparatangan mo ng kung ano, 80 na yung mama. Tapos sasabihan mo, ang daming nagawa. Alam mo ngayon, dito talaga sila nagkamali. Kasi, kita nila yung nangyayaring mga adik sa karsada ngayon. Isa lang ang nasasabi nila, sana si Duterte na lang. Kaya lang, anong ginawa kay Duterte? Ganun Yeah. Anong ginawa? Kayo, alam niyo yan. Kayong may mga adik na kaibigan na ngayon namamayagpag na naman sila. Dati, nagtatago-tago sila. Ngayon, namamayagpag pa sila. Di ba? Ang dami na, kaliwat kanan na. Anong nangyayari? Di ba, naano ninyo sana si Duterte? Ba't ba ginano nila si Duterte? Di ba? Sabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat. Yan. Kaya nga may mga biro-biro kahit yung kay Magellan, kasalanan ni Duterte. Yung kay Ninoy, kasalanan din ni Duterte. Lahat ng namatay, isisi nyo kay Duterte. Yan, pati nga yung buto, di ba? Hindi, pati yung sa sabong, sinisisi nga yung kay Duterte. Ng buto. War on drugs. War on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Naku, grabe naman yan, madam. Bakit naman love triangle lang marami na naman masasaktan dyan? Marami na naman masasaktan dyan. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Diba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila?
Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung diba? Nag-imbestiga sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung... Hoy! Sandali, pag nagsasalita si VP Sara Duterte, wag na kayo nagsisigaw-sigaw dyan. Hindi namin maintindihan. Buti na lang na ayos ko yung audio nito. Pwede ba pag nagsasalita si VP Sara Duterte, ganun lang muna. Relax lang, relax. Huwag masyadong mainit ang let her talk. Alam mo, mahirap yan. Yung nag-i-speech ka, tapos may nasigaw. Ano to, sinihan? Pinangungunahan yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Relax lang ha, relax lang. Interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi pwede. Dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Nako? Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng magalakad-lakad. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mong, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya, yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala ngang witnesses, sinong ititreaten? Kaya nga. Mawalan sila ng budget. Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Ha? Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod. Ako din. Sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso.
Takot sila. Kasi wala na silang Ano yan? Ay! Ano yan? kaso. Pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Tama. Walang kaso. Wala nang Wala na silang trabaho. magko-contribute. Eh, di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Silang alawan. Wala naman kayong kailangan ng mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. Tama. So bakit ba kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay Budget. sa ICC? Pakulong si Marcos. At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Mm. Sino yung isa? Hungary, umalis na. Amerika. Dahil nagising na. Amerika. Nagsabi. Alam na nila na Hindi ko po baka sabihin nyo. Natatawa lang ako dun sa mga naririnig kong boses na side comment. Nakakatuwa eh, no? Kung ako inabot ko na yung mikropono. O ikaw na! Ikaw na nga lang magsalita. Biro lang mga kababayan. Kayo naman, no? Sama naman ang ugali nyo. wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi naming bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng Kaso. nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Grabe. Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Grabe, Saan no? ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala na. Diba? Nga. Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma. Meron pang isa dyan. Na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila at naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Yes. Diba? Yes. Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Yeah. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC.
Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Iyon. Alam mo, mapakaganda nito sinabi ni VP Sara Duterte. Dito mo malalaman talaga kung sino yung tunay na supporter. Malaki ang ginagawang kontribusyon ng mga OFW, mga migrant workers at mga dual citizen na mga kababayan natin. Yung pag-iingay ninyo sa ibang bansa, malaking bagay po yun. Hindi ko po minamaliit yun. Pero tama po si VP Sara Duterte. If you really want more, di ba? Write your government. Sulatan ninyo. Write to your government na sabihin ninyo na why itong ginawa ng ICC ay hindi tama. Itong ginawa ng ICC sa presidente namin na pumasok sa pamumulitika ay hindi tama. Ngayon, napapatunayan na wala silang mga ebidensya, wala silang mga maipakitang witness, tinutuloy pa rin nila. This is injustice to a good president, former president. So, sulatan ninyo. Sabihin ninyo, kasi kayo naman po ay citizen, 'di ba, ng bansa, na kung saan man kayong bansa, na supposedly ay ang bumubuhay naman po sa ICC ay yung hindi naman po yan bansa na merong tax revenue. Hindi, yan ay sinusuportahan lamang ng mga bansa. So, kung yung mga bansang sumusuporta sa kanila ay susulatan ninyo dahil kayo ay citizen ng bansa na yun, magtataka sila. Magtataka sila bakit ganito ang response ng mga Pilipino na supposedly, di ba? Supposedly, dapat itinatakwil ng mga Pilipino si Duterte kung talagang may masamang ginawa si Duterte. Pero bakit hindi siya tinatakwil? Bakit hindi siya pinipersecute ng mga tawag dito, inuusig ng mga Pilipino? Ang umuusig lang yung gobyerno. Ibig sabihin, ipaliwanag nyo na ito'y politika lamang. Diba? Ipaliwanag ninyo na politika lang ang ginagawa ng ating gobyerno kaya pinadala dyan sa ICC. Dapat ang ICC hindi pumayag na sumausaw sa politika ng Pilipinas. At maaari nyo yang sabihin sa mga gobyernong kinabibilangan ninyo kung saan bansa man kayo. Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag nyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin nyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Hanggang doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay War on drugs. War on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases. Pero sa sabi, crimes against humanity. Pero ang namatay, mga kriminal. At hindi pa nga tayo sigurado. Abutan nyo nga na mikropono si ate. Sayang, ganda ng mga sinasabi niya eh. Abutan nyo na mikropono.
Pag talaga ako nakapagsalita dyan sa dahig, tapos may marinig akong ganyan, na tatawagin ko talaga, Madam, ang ganda ng mga sinasabi mo. Gusto ko yan, pakinggan nga natin yan. Joke lang po. Kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, Pero maganda yan, at least may notes ka kahit wala ka binabasa. Kasi sinasabi niya na yung mga dapat mo sabihin, di ba? Oh, hindi, okay yan. bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Meron pang OFW doon. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness. Yan. Frustration. Yan. Oh. Anger. Dahil tayo ay bumoto para sa Pilipinas. Nabodol po kami, ma'am. Anong nangyari? At least aminado si Madam. No, at least aminado si Ma'am. Sabi niya, nabodol po kami. At least aminado. Yung iba, galit-galitan pa. Nabudol na nga, galit-galitan pa. Tapos sasabihin pang ang double agent, yung mga hindi nabudol. Utangin ang yan. Hindi totoo, di ba? Sasabihin pang yung mga hindi nabudol ang double agent. Pero sila, nangampanya kay Marcos, tinawag na mga mangkanor si Pangulong Duterte. Pero sila, ang lakas na loob sabihin na double agent kayo. Double agent ka. Sila nga yung umalis eh. Nagpabalik-balik-taran eh. Tama, mali? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, Nakakangaway diba? pa naman yung kamay ko. Huwag mo pa Irritado ka sabihan na sa ayusin yung airport pa lang. Kasi ngawit na yung Kasi kamay alam ko nyo, po. kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis, Tama. organized. Napakadaling lumabas. Walang rekotitas na check-check. Diba? Correct. Madam BP, next time ha, abutan nyo ng mikropono. Kung sino man yung organizer dyan, pakiabutan ng mikropono yung mga nangunguna. Sila na lang pagsalitain nyo. Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Correct. Mga animal. Animal. Paglabas mo sa airport, naku, Ako ni Katipay. bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Ipunin ang tubig. Ipunin daw ang tubig, ma'am. Sabi ni BBM, magamit sa tagtuyo. Ipunin daw ang tubig. Yes, ma'am. Magagamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin daw ang ulan. Ipunin. Ipunin ang ulan. Ilagay sa pantry, ma'am. Ilagay sa pantry. Idea ng bangag talaga. Gamitin Correct. na yung No? sa ulan, ma'am. Grabe Ilagay ka sa natin. balde. Diba? Ano yun? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo. Asan ang 5,500 control projects? O, pati siya. Paano naging presidente yan ng Pilipinas? Pati si Alvin, no? Ay, hoy, wag na kayo nagagalit kay Alvin at gumagalaw-galaw daw yung camera. Na hirap na nga siyang hawakan, kayo talaga. Wag ganun.
Yung mga nagre-reklamo sa live ni Alvin na mayaya naman kahirap na hirap na nga siya kumawak ng camera. Tas, pambira kayo, oo. Ayan tuloy, napakomment si BP Sara Duterte. Paano naging presidente yon? Ipunin daw ang Yes, tubig. Yes, ma'am. Magagamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin daw ang ulan. Ipunin. Ipunin ang ulan. Ilagay sa pantry, ma'am. Ilagay sa pantry. Idea ng bangag talaga. Gamitin Correct. na yung No? ulan sa ulan, ma'am. Grabe Ilagay ka sa natin. balde. Diba? Ano ito? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo. Asan ang 5,500 control projects? A control project! Ang ganda ng social yung pagkabanggit ni Alvin doon. Control project! Pak! Hindi ko alam kung paano naging presidente yan ang Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Ano magagawin natin, ma'am? Ano na? Paano na? Hindi, alam mo, tama si Madam dito. Hindi niya maintindihan paano naging presidente ng Pilipinas yan. Madam, alam mo kung paano? Joke lang, Madam, ha? Ako nang sasagot kung paano naging presidente ng Pilipinas yan. Kagagawa niyo yan, Madam. Bero lang, bero ko lang kayo kasi nag-Yoni team. Hindi, alam mo, totoo naman eh. Kung hindi naman kinampanya ni BP Sara to, hindi mananalo to. Hindi nga nanalo sa vice president. Isipin nyo mga kababayan ha, tumakbong vice president ito. Ang kalaban, hindi kilala. Si Robredo, hindi kilala si Robredo eh. Natalo pa. Sa tingin nyo kung tumakbong presidente ito nang wala si BP Sara Duterte, mananalo to? Walang boboto dito. Kaya talagang si Vice President ang nagdahilan kung ba't nanalo to, Madam. Ako na magsalbi sa inyo. Dahil in-endorse to movie. O yan, no, nag-sorry tuloy siya. Bigla niya naisip, ay, ako pala may dahilan. Kaya mag-alala, Madam. Suportado ka ng buong bansa kahit nabudol mo kami. Ay, hindi, sila lahat. Sila pala. Hindi kasi alam mo, ganun talaga. May mga pagkakataon na nabubudol, di ba? Nagkataon lang, isa sa mga nabudol doon, si BP Sara Duterte. Ayan yun na, kayo naman. Huwag nyo nang masyadong dinidikdik yan. Hindi naman namin dinidikdik, Madam. Ikaw lang nagpaalala. Love namin yan si BP Sara Duterte ng Banateros. No. Ma'am Inday! Bodol Israel, ma'am! Bodol Israel! Oo. Ako? Ikaw Ma'am, ikaw dapat Oo, yun, ma'am. ma'am! Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kasalanan mo, ma'am! Pero dahil sa'yo, aangat ang Pilipinas. Ma'am! Akala ko kasi. Akala, ma'am! Ma'am, maraming namatay sa maling akala! Akala ko kasi. Maraming namatay sa akala, ma'am! Gusto, Maraming namatay, ma'am! Maraming akala ko Ay! kasi. Huwag nyo na sisihin si Madam. Kayo talaga. Sinisi talaga si Madam eh, no? Masyado nyo naman sinisisi. Huwag naman ganon. Kayo talaga, oo. Eh, aminado na nga siya. Huwag nang ganon. Di ba ikaw, magulang ka? Or may edad ka na, magulang ka. Ang gusto mo para sa anak mo, may maganda yun. Hindi bumabaha yung inyong lugar. Makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan na maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. Tama. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Tama. Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko, ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Tama. Na dugo, luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa
aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit Correct. hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Ibali ma'am, 2028! 2028, ma'am! May panahon pa, ma'am! Huwag ka na mag-no, mama! Ma'am, please, ma'am! Ma'am, Huwag ka na mag-no! Talagang ikaw ng presidente! Ma'am, 2028! Uuwi na kami, ma'am! Ma'am, Promise. Hindi kasi Hoy, siya gawa. promise niya yan, ha? Uuwi kayo pag kumandidato siyang presidente. Hindi, pare, kampanya. Hindi naman ibig sabihin for good. Ano tayo? Itulungan natin. Mangampanya tayo. Tulong-tulong, taong bayan. Alam nyo, kung hindi taong bayan ang kikilos sa 2028, mayayari si VP Sara Duterte. Mayayari. Sinasabi ko na sa inyo. Ngayon pa lang, 2025 eh. Grabe na yung ginawa ng Comelec eh. Diba? Oh, kaya mayayari talaga. Kaya dapat overwhelming ang lamang. Pag hindi overwhelming ang lamang, naku po, delicates tayo dyan. Yayariin yan, sigurado ako. Oh, tingnan mo. Tingnan mo ha. Balita ko nga, yung kay Pacquiao, ipapanalo ng Comelec eh. Gago! Oh, yun ang balita ko eh. Sasabihin ng Comelec, panalo si Pacquiao. Kahit draw, di ba? Ay, kayang-kaya eh. Yung nga natalo, kaya nilang papanalunin eh. Yung natalo. Di ba? Ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 305? 315? O sabihin na lang natin, hindi buhaya yung iba. 295. Pwede buhaya. yan, ma'am. tanggalin, ma'am, kami ang ipalit! Ayun. OFW ipalit! Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin Kasi yung mga naiwan sa gamit Pilipinas. sa tripod yung ano. Hindi isang dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Grabe. Eleksyon ang mga buhaya, ma'am! Buhaya! Kahit binoto mo, Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. tama. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin. Nandito kami, VP! Kahit Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi mo na may dayaan sa nakaraan na eleksyon. Ayun. Ayun na. Totoo yan, mga kababayan. Alam naman natin lahat yan eh. Na kaya nga mga kababayan, napaka-importante. Ito, sana lang magkasundo-sundo tayo. Kasi kahapon nga di ba? Meron akong pinost yung tungkol dito sa nag-birthday. Inimbitahan tayo na isa-isang birthday. Birthday po ng isa sa mga talagang solidong Duterte. Si Ma'am Jazz. Pangalanan ko na. Birthday ni Ma'am Jazz. Di ba? Alam naman po natin na protocol talagang malapit sa mga Duterte. Alam mo, naandun din yung mga katulad ni Joey, nila Trixie. Tapos, usap kami. Tungkol kay Amy. Hindi, totoo to. Walang biro ito Pero, kasi, ng mga opinion nila tungkol kay Amy, opinion ko, opinion ng Banateros tungkol kay Amy. Doon, diretsuhan kami. Basta kami. No kami kay Amy. Ayaw namin yan. Kahit anong mangyari sa 2028, hindi pwedeng tumabi-tabi yan kay VP Sara Duterte. Bulabugi namin yan si Amy. Pero sila,
they see a different angle. But we respect each other. Kasi nga, we have a common denominator. Ano yon? Alam yung denominator, di ba? Yung sa baba. Di ba? Yung sa pagka, ano yan, fraction, yung mga ganyan. Sa mathematics, di ba? As long as we have common denominator, which is Duterte. The Duterte. Si Pangulong Duterte at saka si VP Sara Duterte. We can be united as one. Yeah? Even if they like Aimee or they believe that Aimee would help Duterte, I'm not saying they will gusto nila sa 2028 yun, ha? Hindi yun na sinasabi ko. Etong nakaraan 2025, they really believe that Aimee is a good choice for Senate. Okay, no problem. Iba yung opinion ko sa opinion nila. Pero we are united for VP Sara Duterte and PRRD. Unity. Yan ang tunay na unity. Kaya wag ho kayong papadali doon sa mga trying to divide the Duterte supporter. Yan lang sa akin. Wag ho tayong papadali doon. Ako, ito kahit anong sabihin ninyong paulit-ulit, isang bagay ang hindi ko to sinasabi para ipagmalaki lang. Okay? Hindi ko to sinasabi para ipagyabang. Okay? Pero kung meron namang talagang mga OG pagdating sa isa po ako doon na talagang nangampanya during 2016. Isa po ako dyan. Election. I mean, with terms of vlogger. Isa po tayo sa mga nauna. At kilala ko kung sino yung mga nauna na vlogger talaga na hindi pa sikat si PRRD, we're already campaigning for PRRD. Ganon. So, you cannot question me on my loyalty on PRRD. You cannot. Diba? Malabo. Kahit saan kitang anggulo, itutumba lang kita sa issue tungkol kay PRRD. Pero, ang punto ko dito, hindi ibig sabihin, porket ikaw yun nauna, yung mga sumunod na ay hindi na legit. Wag ganun. What if they realize along the way na si PRRD talaga naman palang para sa bayan and eventually they spoke up? Kasi pwede namang hindi lang sila nagsasalita noon, tahimik sila. They like PRRD pero hindi sila nagsasalita. Yeah? Pero eventually na-realize sila. Kaya lang, iba lang yung opinion nila sa ibang bagay. So, ibig bang sabihin nun, double agent na kagad? Kailangan mo nang kontrahin, awayin, di ba? Siraan ng kung ano-ano. Wag ganun. Di ba? We need to unite on 2028. The real unity should be done sa 2028. Or else, yari tayo mga kababayan. Dadalihin ng ating Vice President na si Sara Duterte. So ako, doon sa mga nanggugulo, dapat i-X nyo na yan. I-unfollow nyo na yan. Doon sa mga nanggugulo. Sa mga nagkikreate ng division. Always remember, ito, lesson. Not only in history, but also biblically. Lesson po ito. Anyone who divides, ayan po ang tactic ng demonyo. Kaya nga ang laging sinasabi sa Biblia, peacemaker. Diba? Getting along with each other. As a matter of fact, there was a time that there was division sa Acts. Kasi siyempre, ang Panginoon, diba, umalis na. Ang Panginoong Hesus umalis na, umakyat na sa langit. So, yung mga disipulo, isipin mo, how can you control the 12 disciples with a different style of evangelism? Diba? Kanya-kanya. So, nagano. Tapos hanggang si Paul. As a matter of fact, hindi kagad tinanggap si Paul. Nung pumasok. Si Paul, hindi po siya part ng disipulo, ha? Nagpakita lang sa kanya ang Panginoong Hesus, kaya siya na-convert. Tapos, marami ng mga issue na lumalabas, di ba? Kasi, tao lang yan eh. Even if they are follower of Christ, even if they would been with Christ, tao lang yan. They can commit mistakes. So nagkaroon na ng issue. Nagkakaroon na ng girian. Alam mo sabi ng Biblia?
alam mo, it doesn't matter kung ano yung mga minor differences as long as they preach the gospel. Sinulat yan ni Pablo. Kasi merong mga division na ganito yung style ng kanilang pagpipreach, ganito yung kanila. So, nagkakaiba-iba. Pero no sabi ni Pablo, kasi tinanong si Pablo dun ano ba, ibig bang sabihin nito, mali si ganito, mali si ganyan, mali si ganito. Hindi, sabi niya, as long as they preach the gospel. Di ba? Sandali, double check ko lang kung ano yung eksaktong sinabi ni Paul says regarding division. Ayan. Sa church. Kasi para sigurado tayo, baka mamaya magkamali tayo. Masita tayo ng yun. Ayan, sabi niya, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agreed with one another what you say, and there be no divisions among you, but that you perfect, united mind and thought. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Hindi na importante kung sino nagbaptize sa'yo. Ang importante, si Christ. Yun yung ibig niya sabihin. Yeah? Kasi tayo, we have to unite for Duterte. Yung mga, like, gusto nila si Amy. O gusto, kasi kami rin naman may mga gusto kami na ayaw nila. Okay lang yun. As long as, diba, we are all want freedom of PRRD na maiuwi na sa Pilipinas. Pangalawa, yung maging presidente si VP Sara Duterte, yun ang importante. Yeah? Tingnan pa natin itong wait wait lang wait, chotomate. Para sigurado ho. Ayan, sabi niya dito, ito. Tama. Si Pablo nga nagsabi. Sa Philippians 1:15-18. Is it true that some preach Christ out of envy and rivalry? Pinipreach daw si Christ out of inggit at rivalry. But others out of goodwill. Yung iba daw, dahil talaga sa kabutihang kalooban. The latter do so out of love. The former preach Christ out of selfish ambition. Di ba? Ito, mga to, selfish to. Ito, mabuting tao to. But what does it matter? Yan ang sabi ni Paul, The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Kita nyo yung mindset ni Paul? Yeah? Hindi, kung sila, inggit, kaya nila pinipreach si Christ, at ito, mabuting tao, kaya pinipreach si Christ out of love, okay lang. As long as Christ is being preached, yun ang kanya. Yeah? Ganyan dapat, ang tamang pananaw. Dapat, hindi divisive. Ang problema, yung iba nating mga kababayan na quote-unquote Duterte supporter pero divisive. Mag-ingat kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pag ang isang Duterte supporter divisive, masama yan. May topak yan. In short, luka-luka. Okay? So yan ang lagi niyong tatandaan, ha? Okay, kita-kits ulit tayo. Salamat! The next performance will start momentarily.